Mga bes, alam naman nating lahat na sikat ang social media na ngayon, di ba? Halos lahat ng tao, mula bata hanggang matanda, ay may account sa iba't ibang platforms. Halos lahat tayo may Facebook, Instagram, TikTok at marami pang iba. Ang mga ito ay naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, ang daming nangangarap na sumikat at maging content creator. Ang dami nating nakikitang mga bagong mukha na nagiging viral. Nakaka-inspire naman kasi talaga yung mga nakikita nating viral videos at posts. Ang mga ito ay nagbibigay ng saya at inspirasyon sa marami. Parang gusto na rin nating subukan, ano? Gusto nating maranasan ang kasikatan at makapagbigay ng saya sa iba. Pero teka muna mga bes, hindi porket nag-post ka lang ng kahit ano, sisikat ka na agad. Kailangan ng tamang diskarte at kaalaman. Marami ka pang dapat matutunan at pagdaanan para magtagumpay sa mundo ng social media. Kailangan ng oras, effort, at tamang strategy. Maraming baguhan ang excited mag-post agad-agad. Gusto nilang makita ang kanilang mga sarili sa trending list. Pero minsan, nakakalimutan na nila ang mga importanteng bagay, tulad ng pagplano ng content at pag-aaral ng audience, tulad ng pagplano ng content at pag-edit ng videos. Mahalaga ang bawat detalye para maging kaaya-aya ang iyong content. Kaya naman, nandito ako para magbigay ng tips para sa mga baguhang content creator na gustong umangat at magtagumpay. Para sa mga baguhang content creator na gustong umangat, huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo sa inyong journey. Samahan ninyo ako at alamin natin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paggawa ng content. Magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa proseso ng content creation at kung paano maging matagumpay sa social media. Tara na! Alam ko, excited na kayong mag-post. Ang saya ng feeling na makapag-share ng content sa mundo. Pero wait lang mga bes, may mga pagkakamali kasi na madalas ginagawa ng mga baguhan. Hindi natin gusto na ma-frustrate kayo agad. Isa na dyan ay ang hindi regular na pag-post. Mahalaga ang consistency para sa growth ng channel mo. Minsan araw-araw silang nagpo-post, tapos biglang mawawala ng ilang linggo. Hindi ito maganda para sa engagement ng audience mo. Pangawala, hindi nila kilala kung sino ang gusto nilang manood ng videos nila. Kailangan mong malaman kung sino ang target audience mo. Mga teenager ba, mga nanay, o mga mahilig magluto. Iba-iba ang interes ng bawat grupo. Kapag alam mo kung sino ang gusto mong manood, mas magiging focused ang content mo. Mas madali kang makakagawa ng content na swak sa kanila. At ang pangatlo, hindi maganda ang quality ng content. Hindi lang ito tungkol sa visuals, pati na rin sa substance. Bes, hindi sapat na maganda lang ang camera mo o magaling kang mag-edit. Kailangan din ng magandang kwento o mensahe. Dapat may laman din ang content mo. Mag-isip ka ng mga topics na makabuluhan at interesting. Dapat may matutunan, may ma-inspire, o kaya naman ay mapatawa mo ang viewers mo. Ang mahalaga, may impact ka sa kanila. Huwag kayong mag-alala mga bes, may solusyon sa mga problemang yan. Hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. Para sa hindi regular na pag-post, gumawa kayo ng kalendaryo para sa content ninyo. Maglaan ng oras para sa bawat hakbang ng proseso. Magplano kayo kung kailan kayo magpo-post at kung anong topic ang ipo-post ninyo. Consistency ang susi para mapanatili ang interes ng inyong audience. Para naman malaman ninyo kung sino ang gusto ninyong manood, mag-research kayo. Alamin ang demographics at mga interes ng inyong target audience. Alamin ninyo kung anong mga videos ang pinapanood nila at kung ano ang mga interesado sila. Gamitin ang data na ito para i-tailor ang inyong content. At para sa quality ng content, siguraduhin ninyong may mapupulot ang mga viewers mo sa content mo. Huwag kalimutang magbigay ng value sa bawat video. Maging informative, entertaining o inspiring. Ang mahalaga ay makuha ninyo ang atensyon ng inyong audience. Huwag din kayong matakot mag-experiment. Ang pag-try ng bagong bagay ay maaring magdala ng bagong audience. Subukan ninyo ang iba't ibang klase ng content at tingnan ninyo kung ano ang magugustuhan ng viewers ninyo. Patuloy na mag-adapt at mag-improve base sa feedback. Mga bes, tandaan ninyo na hindi overnight process ang pagiging successful content creator. Kailangan ng pasensya at pagtitiyaga. Huwag kayong susuko agad-agad. Maraming beses kayong mabibigo, pero bumangon lang kayo at matuto sa mga pagkakamali ninyo. Isipin ninyo na lang na ang bawat video na ginagawa ninyo ay isang hakbang patungo sa pangarap ninyong maging successful content creator.
At para sa mas marami pang tips at good vibes, sundan ninyo ang Certeza Humor at JRL Kigiti GF sa Facebook. Marami kayong matututunan sa kanila tungkol sa paggawa ng content at siguradong matatawa kayo sa mga videos nila. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na sa Certeza Humor at JRL Kigiti GF.